Alam nyo sa business natin, hindi laging seryoso. Kasi alam nyo kung bakit lagi tayong masaya. Lagi araw-araw ho kayong kumikita. Alam nyo po ba yon? So, ang sarap ang lakas kayong makabata nung araw-araw kumikita. No, Sir Paul, no? Nakakabata, no? Ayan, thank you so much. Sir Anton, Ano pagka po, malaki Sir? na yung ano mo, yung funds mo, yung na-invest mo, tapos yung income mo, parang ayaw mong i-withdraw. Gusto mo lang makikita nandun lang. Oh, totoo yun. Totoo yun. Merong mga ganon eh. Merong mga ganon. Pero I encourage you to withdraw. I-withdraw it. Withdraw nyo po para alam nyo kaya minsan kayo rin ho ang nang-i-scam sa sarili ninyo. Alam nyo kung bakit. Ganito yan eh. Nag-goal kayo. Example, nag-goal kayo. Ito example ko lang po ah. Ang goal ko, 3 months. Okay. Naglagay ako ng 1,000. Whatever nakikitain ko sa loob ng 3 buwan, withdrawing ko. Yun ang nasa isip ninyo. Tama, no? So ngayon, sumapit yung pangatlong buwan na yon. Meron kang income, example na $500 out of your $1,000. Ang iba, anong ginagawa? Ay, sayang pa yung kikitain nito. Tama? Anong gagawin ninyo? Iko-compound ninyo. Ibabalik ninyo para maging 1,500 na yon. Tama? So, yung goal na 3 months na supposedly withdrawin ninyo dahil meron kayong paggagamitan or something, hindi nyo in-execute. So, ang tawag doon, in-scam nyo yung sarili nyo. Inano nyo eh, um, um, pinigil nyo, nagkaroon kayo ng greed, di ba? Mali. Whatever, kung ano man yung inyong plano, dapat execute that plan. Huwag nyo nang isipin na sayang yung kikitain pa nito. No. Kasi yun yung plano mo. Alam mo kung bakit mabiburn out ka kapag hindi mo ginawa yun. Ganon sa ano eh, ganon sa gambling, sa sugal. Oo. Di ba? Pag nagsusugal ka, tapos nananalo ka, no? Ang gusto mo, manalo pa na manalo, kaya ano mo pa rin, nagsusugal ka pa rin. Hanggang sa Hindi mo maubos. alam, puro talo na, no? Puro Pero talo. Tama. kung nung nananalo ka, nag-decide ka na okay, okay na Okay. ako. Oo. Hindi panalo ka, di ba? Tama. Okay. So, Ganon. ganon usually nangyayari sa mga gambling addict. So, dapat ganun ang gawin ninyo. Execute the plan. Okay? Huwag nyo panghinayangan yung kikitain nyo pa. Kung anong plano nyo, yun ang mangyayari dapat. O ngayon, hindi nyo in-scam yung sarili nyo. Tama? Anong nangyari? O, sasaya kayo. Bakit? Eh kasi na-execute yung plano. Wag, di ba? O, kaya naturo ko yan sa inyo ha. Tanong lang po. Meron pang ano dito. Thank you so much to our great representative as always. Sir Anton, patulong po sa Bix card po from Sige. Marlene. Marlene. Sige. Tapos si Jocelyn Hindi. Kaya. Sir Anton, paki-elaborate yung CPA 1 and CPA 2. Okay. Tapos, Jocelyn, yung CPA 1. Sir Paul, pwede ba akong Okay. Okay lang ha. Mag-whiteboard ka, sige. Mag-whiteboard ako ha. Tanong lang po, gaano po kayo katagal sa company, Sir Anton, Sir Paul, at Ma'am Glo? Ayan. May nagtanong, Tita Glo. since September, pero since September po, nandito na kami 2025. Doon po yung bagong platform na pumasok. Pero we've been in this company for quite long time. Yung platform September, tapos October na Bakit tayo wala? naglagay ng naglagay ng funds. I started September po, yung September. the very beginning ng, hindi naman very beginning, but Middle yata. middle of September. Middle of September po. Bakit Ako po hindi ay registered. Ako po nag-register po ako around I think January, February of this year. Nung nag-register po ako, no? Registration lang po, libre naman po yun eh. Pero I paid attention to the business. Tapos nag-invest po ako last June lang po. Yeah.
Ako Yun naman, lang. nag-join, So, nag-ano ako, September. Naglagay lang ng funds, pero nag-umpisa ako mag-invite last week of May po. Nakikita nyo ba yung share ko? Whiteboard? Whiteboard po. Yes, whiteboard. Okay. Sa CPA 1 po, no, kunyari ikaw ito, sino yung nagtanong po? Si, Okay, Jocelyn Kanaya. okay, ikaw yung Jocelyn, no, sa CPA 1%. Okay. CPA 1%. Ito 1% muna. Ang rule sa CPA 1%, direct lang. Direct only. So lahat ng direct mo, lahat ng personal invite mo, yan ang CPA 1, no? Sa cost per acquisition. So direct only. So kung meron kang halimbawa, dalawang direct lang, no? Sa CPA 1 kailangan $10,000 ang deposit o investment ng mga directs mo. Kunyari ngayong araw na ito, no? O ngayong buwan na ito, meron kang dalawang invite. Eh naglagay yan kaagad ng tigpa $5,000 dahil direct mo yan. 10,000 na yan, tama? So meron ka ng CPA 1%. So direct lang to. O kaya meron kang 10 direct, sabihin mo na, no? 10. Naglagay ng tigwa 1K, yung 10 na yan. So 10 1K ilan? $10,000, may 1% ka, which is $100. Sir Anton, kung ang direct ko halimbawa nakapag-produce ng $15,000, paano yan, Sir Anton, sumobra? Di meron kang 150. Bakit? 1% of 15,000 is 150. Tama? Sir Anton, nakabuo ng $20,000. Yan. Sa lahat ng mga direct ko. Di may $200 ka. Okay? Nakuha niyo po. Direct lang to. Ito yung CPA 1%. Pagdating ho sa CPA 2%, doon ho pumapasok yung 50-50 rule. No? Kunyari, ito si Sir Paul. No? Kunyari, ako yung strong leg niya. Okay? So, ang CPA 2%, 2% na CPA, ang rules niya, kailangan lahat ng mga downlines mo, excluding yourself, hindi kasama yung investment mo, investment ng downlines mo from level 1 to 10, kung meron ka yan, nakabuo dapat yan ng $50,000, no? $50,000 with a 50-50 rule. Ano yung 50-50 rule? Ibig sabihin po, let's say for example, ako to, si Sir Paul ito, ako ito, yung downlines ko, lahat ng mga downlines ko, example, nakapag-produce halimbawa to ng $100,000. 100,000. Okay. Sa 50-50 rule, sa 2%, no? Sa 2%, ang sabi niya dito, 50-50, kailangan ho, meron kang one strong and the other affiliates, no? Isang strong leader mo at other affiliates magkakasama siya. Example, ako yung strong leader ni Sir Paul, meron ako 100,000. Ang kukunin lang sa 100,000 na total na nag-deposit sa akin ay $25,000. Yan lang ang pwede niyang kuhanin sa 50-50 rule ng 50,000 para makuha yung 2%. Sir, saan mapupunta yung iba? Yun lang ang kaya niyang bilangin. Kasi sa 50-50 rule, para makuha mo yung 2%, kailangan 50,000. So, kalahati ng 50,000, 25,000. So, saan kukunin yung the rest? So, yung ibang affiliate, kunyari, andito si Tita Gloria, nandito si Rolly, nandito si Martin, example. O kaya, tapos meron pa isa dito, nandito si Julia. Ayan. Okay, example. So, ngayon, para mabuo natin yung 50,000, kailangan itong si Gloria, kunyari, meron siyang 10,000 dyan na total affiliate niya. Tapos si letter R, halimbawa, 5,000. Example ko lang yan, ha. Si Martin, halimbawa, 10,000. Okay. Tapos si Julia, halimbawa, 5,000. Okay. Yun yung mga downlines niya, ha, yung total ng investment ng downlines nila. No? Kasama na yung kay GRMJ, nakaproduce sila. So kung isusumahin mo to, ito total mo ito, that's 30,000.
Okay, sa 50-50 rule, kalahati ng 50,000, 25,000. So check, kuha na. So other affiliate, kailangan 25,000. Nakuha ba? Yes, nakuha. Bakit? Nakapag-produce ng 30,000 eh. So check. So makukuha niya Sir Paul yung 2% sa loob ng isang buwan. Ito ay new investment. So bagong investment. So kung hindi siya bagong investment, ang mangyayari, back to zero ka the following month. Zero yan. So ngayon, pag nakuha mo yung 25 na yan, 2% of that, that will be $1,000. Sir, paano kung lumagpas? Halimbawa, naging 27 yan, ganyan. Tapos ito, naging 28. Matadagdagan yung $1,000 mo, magiging 1,1. So, depende po yan sa takbo ng iyong mga affiliates. So, yun po yung 2% CPA. Ano po? Ngayon, question. Kunyari, dalawa kayong nakakuha ng 2%. Yan ang question minsan, no? Alam niyo po ba mahahati yung kita mo? Kunyari si Sir Paul nakakuha ng 2%. Ako halimbawa nakakuha rin ng 2%. Ngayon, halimbawa, ang pwede kong kitain sa 2% si Sir Paul, halimbawa, sa dami ng tao niya, kumita halimbawa yan ng 1,000 o 2,100, example. $2,100. Bakit, sir, ang laki naman? Malaki yung pumasok sa kanya eh. So, binilang ng company yan, no? Yung 2% niya. Ngayon, ang mangyayari, dahil nakakuha ko ng 2% din, mahahati yung 2,000, magiging 1,050 na lang yan. Bakit? Kasi nakakuha si Anton ng 2% din eh. So, tag 1,050 tayo. Fair, hati tayo. Nakuha nyo? So, ibig sabihin, binibigay ng company sa lahat. Paano kung halimbawa, ito si G, nakakuha rin ng 2%? Okay. Ngayon, si Sir Paul, hindi na 1,050 yan. Magkano yung kalahati ng 1,050? 525 na lang yan. Tapos, ito si G, 525. Bakit mas malaki yung kay Sir Anton? Ako yung malaki nag-produce eh. Nakuha nyo? Example ko lang yan ha. Sa akin kasi nag-produce ang malaki, siyempre, kung sino yung pinakamaliit na na-produce, dun niya ihahati kay Sir Paul. So, kung pangatlo kayo halimbawa na ang mangyayari, i-divide itong 1,050 na to into 3. Nakuha nyo po ako? Paano kung 5 kayo halimbawa, i-divide yan into 4. Nakuha nyo hanggang sa ngayon, ang magiging goal ni Paul, kailangan makuha niya yung 3.5%. Para wala siyang kahati. Nakuha nyo? Kaya, mas malaki ang investment ng down the lines mo, mas secure ka. Tandaan nyo yun ha, mas secure ka. Bakit? Kasi hindi niya kayang hatiin yung kikitain mo. Mas lalamang ka pa dun sa upline mo. Bakit? Kasi, mas maraming kang down the line na investment na direct and indirect galing sa'yo. Nakuha mo? Nakuha nyo po. So, ganun po ang rules ng CPA. So, kung pare-parehas kayo nakakuha ng 2%, hahati-hatiin yan ng company para makuha ninyong lahat. Hindi yung magpapabaya ang company na hindi kayo mabigyan. Ngayon, mag-goal ka ng mas malaki para makuha mo yung 3.5%. Sir Anton, ayoko nang may kahati. Di kumuha ka, kunin mo 5% para hindi ka masyadong mahabol. Pero masyado naman tayong greedy. Huwag naman ganon. Di ba? Ako, mas gusto ko yung may kahati ako. Nakuha nyo ako. Bakit? Kasi pag ganon ang nangyayari, ibig sabihin, lumalakas yung grupo mo. Example, lumalakas yung grupo mo. Pag lumalakas ang grupo mo, aangat ka. Tandaan nyo po yon, no? Umaangat kayo unti-unti, magugulat kayo. So, kaya nga ang sabi ng company, if one of your affiliate get 1%, ask them to get the 2%. If the other affiliate, your affiliate get the 2%, get the 3.5%. If they get the 3.5%, get the 5%. Ganun po ang ginagawa natin. So, nagtutulungan po tayo dito. So, para makuha, ako po, ini-encourage ko kayo na makuha ninyo yung kada CPA na yan. Bakit? Kapag nakapag-start po kayo, makuha nyo yung 1%, you will go for 2%.
Pag na-goal ninyo yung 2%, you will go for 3.5%. Pag nakuha niyo yung 3.5%, makukuha niyo yung 5%. Bakit? Kasi nag-grow din yung mga kasamahan mo. Kapag hindi nag-grow yung kasamahan mo, ibig sabihin, there's something wrong. No? Yan po. So, kailangan merong mag-grow. Yan. Okay. Sana nasagot ko yung tanong mo. Okay ba yun? Ayos. Sige, Sir Eddie. Baka may, ano. Kaya, Sir Paul, papakuhanin mo ng 2% yung mga... Magbibigay lang ako ng, ng example doon sa sinasabi mo, Okay. Nung mga kalagitnaan ng July, ay na-reach ko na po yung CPA 2%, Pero hindi pa ako kasi doon matatapos yung cut-off, di ba? So ang cut-off natin ay every end of the month. Every So end ngayon, of, yes. Nung mga 20 days na po ng July, umabot na po yan ng around 2,400 na. Eh may humabol po sa team ko, sa leader ko, si Ma'am Rhea. Humabol po siya, humabol. So nakuha niya rin po yung CPA 2%. 2% CPA, 2.5% CPA. Ang nangyari, naghati kami ngayon. Tama. At mas malaki yung nakuha niya. Bakit? Kasi mas malaki yung team niya. Kasi ang kinuhanan ko lang po ng 2.5% ay doon lang po sa other leg ko, doon sa weak leg na sinasabi. Sa strong leg, sarili na niya yon. Eh, umabot po ng 85,000. 85,000 po yung kanyang team investment. Kaya siya po ay kumita ng $1,736. Ako po ay 1.4 lang. Mas malaki kinita niya kasi mas malaki po yung team investment ng team niya. So ganun pala yon. Ganun po yon. Hindi po natin susuluhin pag meron na pong nakarating na CPA din, maghahati po tayo doon. Maghati-hati po tayo. So dalawa po kami naghati. Nung nakaraang buwan naman, si Ma'am Laika naman ang nakahati ko. Ngayon naman si Ma'am Rhea. At I believe na monthly na po yan kasi yung pala Sir Anton, babalita ko na naayos na yung account ni Ma'am Risa at handa nang humataw. Ngayon lang naayos, sir. Ang tagal kong nakipag-communicate kay Ma'am Julien kasi ang hirap talaga ayusin yun sa kanya kasi wrong spelling po yung email na ginamit niya doon sa Stratify. Kung kaya ang advice ko po, bago po kayo mag-register, i-double check nyo po ang email dahil ang tagal po yan na hindi naayos po yung kay Ma'am Risa. It takes 6 months. 6 months po yan. Naayos na lang po yan nung nasimula na lang po yan naayos nung kami pumunta na ni Sir Anton sa Dubai at nakausap namin si Ma'am Julien. Talagang inupuan kami ni Ma'am Julien pero hindi pa rin natatapos doon. Marami pa rin prosesong ginawa hanggang sa araw-araw na ako nakikipag-communicate kay Ma'am Julien at praise God, ngayong araw lang, sir, naayos na, sir, yung kanyang Stratify at saka yung tag market. Nakuha na po niya yung kanyang naipon. Wala pong ginawa yun, hindi po nag-invite, hindi siya makaka-invite kasi wala siyang referral link. Pero dahil may structure na po siya from C1 dati, so kumita po siya ng almost $1,000. Imagine nyo po yun, $1,000 kinita niya, wala siyang ginawa. At tuwang-tuwa siya na i-transfer na sa kanyang tag-wallet ngayon, tag-wallet. Ganun siya. Siguro, Sir Paul, ay paliwanag mo rin, sir, total nasa CPA na tayo, kung paano naman makukuha yung travel voucher na nakuha natin. So, nakuha ko rin po kasi yung travel incentive worth $2,000 kahapon, na-payout ko na po kahapon. So, pwede mo siguro ipaliwanag, sir, para alam din nila. Ayan, medyo maingay lang nasa ko, chats. Sige, Sir Anton, back to you. Ayun, yung sinasabi ni Sir Eddie, yung travel voucher, para makuha kasi yung travel voucher, sa 2% CPA po, makuha mo dapat yung 3 consecutive 2% CPA. Ano po, 3 sunod-sunod na 2%. Kunyari, nakuha mo yung CPA ng month of May na 2%, May, June, July. So, ibig sabihin, sa 3 buwan na sunod-sunod, nakuha mo yung 2%, bibigyan ka pa ng company ng travel voucher worth $2,000. No? Bukod dun sa CPA na nakuha mo, araw na sa loob ng 1 buwan, meron ka pang additional na travel voucher, $2,000 po.
ang ibibigay sa inyo. One-off lang po yon sa loob ng isang taon. No? So, ibig sabihin, kung halimbawa, nakuha mo May, June, July, 3 sunod-sunod, 3 consecutive months na 2% nakuha mo, bibigyan ka 2,000. Ngayon, July, August, September, October, nakuha mo uli, wala ka ng 2,000. Wala na. One-off lang po yon sa loob ng isang taon. Then next year, kung puro 2% yung nakukuha mo, next year, nakuha mo January, February, March, na 2%, meron ka uling travel voucher na ibibigay. One-off lang din po yon. So, laging one-off lang. Ano po? Ayan. Yun ang kagandahan. So, nakuha ni Sir Eddie yan noong August. No? Ako po, nakuha ko yan noong March. No? Nakuha ko po yan noong March. Ayan. Yun. So, question, Sir Anton. Hmm. So, for example, yung downline mo, pumasok sa 3.5 CPA, Hmm. tapos yung upline, 2% lang. Wala na makukuhang CPA yung upline. Hindi, may makukuha kasi 2% yun eh. Okay. So, pagka na pareho lang. Pag pareho lang. Iba'y hiwala yung 3.5, hiwala yung 2%. Kapag nagpareho yung upline at saka kunya nagpareho tayo ng 2%, sir. Example, maghahati tayo. Pero halimbawa, merong isa pa sa kabila mo, halimbawa sa another affiliate mo o sa iyong direct invite na nagkaroon ng 2%. Kung ano yung, kasi dahil kunyari mas malakas yung team ko, hindi na mahahati yung sa akin. Yung sa'yo mahahati. Ganun yung mangyayari. Yung pinaliwanag ko kanina. Ganon. Kasi bakit? Kasi mas malakas eh. Yung sinasabi nga ni Sir Eddie Onya kanina. Very fair yung Very fair. Yes. Hindi niya kasi pwedeng ibigay yung lahat ng, kunyari, 1,000, lugi siya. Malulugi siya pag gano'n. So, hahatiin niya yon depende sa volume nung pumapasok. Since, kunyari, malakas yung volume nung sa team ko, example, kung ano yung nakuha kong CPA dahil dalawa kayo, hatiin nyo yun sa dalawa. Ganun.